Naka-mute po kayo, Brother Sunny. God first morning po, First morning po, Brother Sunny. Okay na po ba? Narinig na po? Clear po. Okay po, no? Ang babasahin po natin ngayon ay matatagpuan po sa 2 Samuel chapter 13. Sabi po dito, at nangyari pagkatapos ito na si Absalom na anak ni David ay meron isang kapatid na babae na maganda na ang pangalan niya ay Tamar. At hinisinta siya ni Amnon na anak ni David. At si Amnon ay totoong nagdamdam na anupat siya nagkasakit dahil sa kanyang kapatid na kay Tamar. Sapagkat siya'y dalaga at inakala ni Amnon na may gawan siya ng anumang bagay. Ngunit si Amnon na may isang kaibigan na ang pangalan niya Jonadab, na anak ni Simea na kapatid ni David. At si Jonadab ay isang lalaking totoong mandaraya. At sinabi niya sa kanya, bakit o anak ng hari, sa araw-araw ay nangangayayat ka ng ganyan? Hindi mo ba sasaysayin sa akin? At sinabi ni sa kanya, aking tinisinta si Tamar na kapatid ng aking kapatid na si Absalom. At si Jonadab sa kanya, mahiga ka sa iyong higaan at magtakit-sakitan ka. At pagkang iyong ama ay naparoon upang tingnan ka, sabi mo sa kanya, isinasamo ko sa iyo na bayan ang aking kapatid na si Tamar ay pumarito at bigyan ako ng tinapay na makakain at maghanda ng pagkain sa aking paningin upang aking makita at kanin sa kanyang kamay. Sa gayon nahiga si Amnon at nagtakit-sakitan at nang pumaroon ang hari upang tingnan siya, sinabi ni Amnon sa hari, isinasamo ko sa iyo na bayan pumarito ang aking kapatid na si Tamar at igawa ako ng 2 tinapay na maliit sa aking paningin upang aking makain sa kanyang kamay. Nang magkagay nagtugo si David sa bahay kay Tamar na sinasabi, pumaroon ka ngayon sa bahay ng iyong kapatid na si Amnon at ipaghanda mo siya ng pagkain. Sa gayoy naparoon si Tamar sa bahay ng kanyang kapatid na si Amnon at siya nakahiga at siya kumuha ng isang masa at minasa at ginawang mga binilong tinapay sa kanyang paningin at niluto ng mga munting tinapay. At tiniyon niya ang kawali at mga ibinuhos sa harap niya. Ngunit kanyang tinanggihan kanin at sinabi ni Amnon, palabasin ang lahat ng tao sa harap ko. At silang lahat ay lumabas, bawat isa mula sa harap niya. At sinabi na kay Tamar, dalhin mo dito sa silid ang pagkain upang aking makain sa iyong kamay. At kinuha ni Tamar ang mga munting tinapay na kanyang ginawa at mga dinala sa silid kay Amnon na kanyang kapatid. At nang ilapit niya sa kanya upang kanin, kanyang tiningnan siya at sinabi niya sa kanya, halika, sumiping ka sa akin, kapatid ko. At sumagot sa kanya, huwag kapatid ko, huwag mo akong dasin sapagkat hindi marapat gawin sa Israel ang ganyang bagay. Huwag kang gumawa ng ganitong kaululan. At ako, saan ko dadalhin ang aking hiya at tungkol sa iyo, ikaw ay magiging gaya ng isa sa mga mangmang sa Israel. Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo, magsalita ka sa hari sapagkat hindi pagkakait ako sa iyo. Gayunman hindi niya dininig ang kanyang tinig, kundi palibhasi malakas. Kaysa sa kanya, tinaas niya at tumiping sa kanya. Na magkagayon, di kinapuotan siya ni Amnon na may mahigpit na puot sapagkat ang kapuotan na kanyang ikinapupuot sa kanya ay malaki sa pagsinta na kanya isinisinta sa kanya. At sinabi ni Amnon sa kanya, bumangon ka at ikaw ay yumaon. At sinabi sa kanya, huwag ganyan sapagkat iti malaking kasamaan sa pagpapalabas mo sa akin ay higit kaysa iba na iyong ginawa sa akin, ngunit ayaw niyan dinggin siya. Nang magkagayon, tinawag niya ang kanyang alipin na nag-aalaga sa kanya at sinabi, ilabas mo ang babae ito sa harap ko at itrangka mo ang pintuan pagkalabas niya. At siya'y may suot na saring-saring kulay
sapagkat ang mga gayong kasuotan ay sinusuot ng mga anak ng dalaga ng hari. Na magkagayon nilabas siya ng kanyang alipin at tinangkahan ang pintuan pagkalabas niya. At binuhusan ni Tamar ng mga abo ang kanyang ulo at hinapak ang kanyang suot na saring-saring kulay na nakasuot sa kanya at kanyang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang ulo at ipinagpatuloy ang kanyang lakad na umiiyak ng malakas habang siya yumayaon. At tinabi ni Absalom sa kanyang kapatid na nasa kanya, "Napasa iyo ba si Amnon na iyong kapatid? Ngunit ngayon tumahimik ka, kapatid ko. Siya'y iyong kapatid, huwag mong isapuso ang bagay nito." Sa gayon si Tamar ay nagbighati sa bahay ng kanyang kapatid na si Absalom. Ngunit nang mabalitaan ng haring si David ang lahat ng mga bagay nito, siya'y totoong napuot. At hindi nagsalita si Absalom kay Amnon, kahit mabuti o masama man, sapagkat pinagtaniman ni Absalom si Amnon dahil sa kanyang dinahas ang kanyang kapatid na si Tamar. At nangyari pagkatapos ng 2 buong taon na nagpagupit ng mga tupa si Absalom sa Baal-Hazor na nasa siping ng Ephraim, at inanyahan niya si Absalom ang lahat ng mga anak ng hari. At naparoon si Absalom sa hari at sinabi niya, "Na ito ngayon ang iyong lingkod ay nagpapagupit ng mga tupa. Isinasamo ko sa iyo na ang hari at ang kanyang mga lingkod ay magsiyaon kasama ng iyong lingkod." At sinabi ng hari kay Absalom, "Huwag, anak ko, huwag tayo magsiyaon. Lahat baka maging mabigat na pasan sa iyo." At pinilit niya siya, gayon may hindi siya yumaon, kundi binasbasan siya. Na magkagayon sinabi ni Absalom, "Kung hindi sinasama ko sa iyo, pasamay mo sa amin ang aking kapatid na si Amnon." At tinabi ng hari sa kanya, "Bakit siya sasama sa iyo?" Ngunit pinilit siya ni Absalom na anupat kanyang pinasama sa kanya si Amnon at ang lahat ng mga anak ng hari. At inuutos ni Absalom sa kanyang mga lingkod na sinasabi, "Tandaan ninyo gayon, pagka ang puso ni Amnon ay sumaya dahil sa alak, at pagka ang aking sinabi sa inyo, saktan ninyo si Amnon, patayin nga ninyo siya. Huwag kayong mga takot, hindi baga ako ang nag-utos sa inyo, kaya ngayon magpakalakas at magpakatapang." At ginawa ng mga lingkod ni Absalom kay Amnon kung ano ang inuutos ni Absalom. Nang magkagayoy, nagsitindig ang lahat ng mga anak ng hari at tumakay bawat lalaki sa kanya mula at tumakas. At nangyari, samantalang sila nasa daan na, ay nabalitaan dumating kay David at nasinabi, pinatay ni Absalom ang lahat ng mga anak ng hari, walang nalabim isa man sa kanila. Nang magkagay, bumangon ang hari at hinapak ang kanyang mga suot. Humiga sa lupa at lahat niyang mga lingkod ay nakatayo sa palibot ng hapak at kanyang mga suot. At si Jonadab na anak ni Simea na kapatid ni David ay sumagot at nagsabi, "Huwag akalain ng aking Panginoon na kanilang pinatay ang lahat ng mga binatang anak ng hari, sapagkat si Amnon lamang ang patay. Sapagkat sa pasya ni Absalom ay pinasyan ito mula sa araw ng kanyang daasin ang kanyang kapatid na si Tamar. Ngayon huwag isapuso ang aking Panginoon na hari ang bagay na akalain ang lahat ng mga anak ni hari ay patay, sapagkat si Amnon lamang ang patay." Ngunit si Absalom ay tumakas at ang bataan ay nagbantay, ay tumanaw ng kanyang mga mata at tumingin. At naito, dumarating ang maraming tao sa daan mula sa burol sa likuran niya. At tinabi ni Jonadab sa hari, "Naito ang mga anak ng hari ay nagsisidating, kung ano ang sinabi ng mga lingkod ay nagkagayon." At nangyari pagkatapos niya makapagsalita, narito ang mga anak ng hari ay nagsidating at inilakas ang kanilang mga tinig at nag-iiyak. At ang hari naman at ang lahat ng mga lingkod ay nagtiyak ng mainam. Ngunit tumakas si Absalom at naparoon sa kay Talmai na anak ni Amiyud na anak ni Gesur.
At tinangisa ni David ang kanyang anak araw-araw. Sa gayoy tumakas si Absalom at naparoon sa Gesod at dumuon ng 3 taon. At pinanibigan ni Haring David na paroon na si Absalom sapagkat siya naaliw tungkol kay Amnon, yamang patay na. So ito po mga kapatid, ang tala dito po sa 2 Samuel chapter 13. Salamat na kami, Brother Sunny, sa iyong pagbasa ng 2 Samuel chapter 13. Ibigay ho natin ngayon ng pagkakataon para sa reflection ni Pastor Rachel Capabres. Okay, good morning po mga kapatid. Yan, maraming salamat po sa pagbasa na ating narinig. Narito po ang isang istorya o kasaysayan sa Biblia sa pamilya po ni Haring David, na isa pong malungkot na istorya o malungkot na karanasan para po sa kanyang pamilya. Nais ko lang po magbigay ng dalawang reflection sa bagay na to. Alam ko marami pa po tayong matututunan sa bagay nito. Ngunit tignan po natin ang ilang bagay. Ang wika po sa atin, naging kasalanan po ng anak ni Haring David na si Amnon ay isang kasalanan po ng pagnanasa para po sa kanyang kapatid. Na alam natin po ay hindi tama. Ito po ay nagpasimula sa isang kaisipan na umantong sa tinatawag nating obsession. Para yung kanyang nasa ay mangyari. At ang kinahinatnan ay hindi Nawala po. Nandito na po si Pastor Benji. Balikan na lang po natin si Pastor Rachel. Good morning po. Morning po. Naririnig po ako sa... Yes po. Okay po. So, isang mapagpalang umaga ho sa inyo. Maganda po yung tinatahak ni Pastor Rachel kanina. Ito pong message dito sa atin ay sa parte po ng hindi po naitatama ng mga damdamin, yan, yung mga isipan. Si Amnon ho ay pinairal ho niya yung desire niya, yung bukso ng kanyang damdamin over reason. Ano po, hindi naman po iba sa kultura nila noon na magkaroon po ng mga asawa na close relatives, pero sa Leviticus ho, chapter 18 ay binawal na ho sa panahon po ni Moses yung pag-aasawa ng very close, like kapatid o anak ng o half sister hanggang half sister. Pero sa bagay na ito ay po'y paalala sa atin na ang pagnanasa po ay nagsisimula sa isipan, tulad po na sinabi ng Panginoong Jesus. Kaya ho, mahirap yun. Pangalawa, yung mga payo na pinanggagalingan. Hindi ho maganda yung payo na naibigay kay Amnon, imbis na yung payo sana ay makatulong sa kanya, subalit yung payo po ay nagpahamak sa kanya. So, una ay mag-ingat po tayo sa pagbibigay ng payo at siguraduhin ho natin ito ay nakalinya po sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa, kung tayo naman po hihingi ng payo, ay lumapit ho tayo sa mga magandang pagkukunan ng payo na makapagdudulot po ng magandang resulta. Sa case naman po ni David po ay siguro ay ito yung kanyang weakness,
Una, mga babae. Pangalawa ay sa kanyang mga anak. At siyempre masakit kay David na gano'n nangyari kay Tamar. Masakit din sa kanya namatay si Amnon. Masakit din sa kanya, anak din niya ang pumatay. Pero makikita natin na yes, nagalit si David nung si Tamar ay ginawa niya ng hindi maganda ng kanyang half-brother. Pero parang walang disiplina na ginawa si David. Dahil hindi natin alam kung ano yung pagtingin ni David kay Tamar at kay Amnon. Pero sa kwento, sa pagkakatala ay parang walang ginawang disiplina si David doon. So with that also, nagka-contribute yun doon kay Absalom na magkaroon ng hatred doon. So sa buhay natin, ganoon naman talaga. Kapag may isang bagay na hindi maganda nangyari o ginawa ng hindi maganda, kapag ito hindi nabigyan ng justice, ay nandun pa rin yung puot, nandun yung galit. Of course, ang ating message ay magpatawad, subalit kinakailangan din po may healing process. At sa bagay na ito, yung justice yung hinihingi natin, do ang justice naman ay ibibigay ng Panginoon din. But yun yung message sa atin, yung mga bagay na nasa kapangyarihan sana ni David na pwede niyang gawin ay hindi ho niya ginawa. So ito ay reminder din ho sa bawat isa. At isa pong bagay na pwede natin gawin sa mga bagay na ito kay Tamar ay siguro naka-move on na siya. Sa hindi natin alam kung gaano siya maka-move on, pero hindi pa siguro uso noon yung tinatawag natin na debriefing or counseling na nangyayari sa mga abuse ng mga kababaihan, kasi minsan nasisisi pa yung babae. Ganito ka kasi kaya nangyari siya yan, pero yun, wala siguro sa panahon na yon yung ganoong counseling na availability sa panahon nila, o baka takot pa silang masisi sa bagay na yun. So yun sa buhay natin ay syempre makakalapit tayo lagi sa Panginoon. Surround ourselves with people, persons with wisdom that can guide us, and also yung yung awit ni Steve Green, yan. What appears to be a harmless glance turned to romance, and homes are divided. So the same also with all of us, whether tayo ay simpleng membro ng church, mga leaders ng church, mga pastors, kasama ko tayo doon. We are not safe if we will harbor this kind of feelings towards others, especially to our opposite sex. So it's a reminder to each one of us na kapag nakaramdam ho tayo ng ganito, idalangin na kaagad natin sa Panginoon. Alisin ang mga bagay na ito at huwag na po nating laruin pa sa ating mga isipan upang hindi ho lumago ito sa ating mga puso, upang mailigtas ho tayo sa pagbagsak o kapahamakan. So God bless po sa bawat isa. God first morning po. Salamat, Pastor Benji, sa iyong reflection. Nakapasok na ho ba si Pastor Rachel? Kung wala pa si Wala pa Brother din po. Sani, nakataas ang kamay. Pastor Sani? Nakataas po ang inyong kamay. Sige po, napakarami po natin na makukuha ang aral dito po sa 2 Samuel 13, no? Isa dito po yung hindi dinaksyon ni Haring David, yung ginawa pong kasalanan po. So sinasabi po dito mga kapatid na kapag ang kasalanan po o hindi po natin naksinan, ito daw po ay nagbubunga na hindi po maganda. Sa una, okay lang siya, pero sa pagdating na ito, meron po mga consequence na mangyayari na maaari ikasira ng tao, kasi minsan pinagtatakpan natin ang kasalanan dahil
inaano po natin para wag masira yung tao na yon o yung pong kanyang reputasyon. So dito po, pagpapatid, kailangan na kapag may mga kasalanan, dapat ito po ay na-actionan. So ang pinakano ko po dito ko pong ibahagi dito po mga kapatid ay yung pong pagkakaiba po ng pagnanasa at ng pag-ibig po, no? So sabi po natin dito yung pagnanasa, ito daw po yung sinasabing lust, no? Makasariling pagnanais. Na ibig po sabihin ay makasariling pagnanais na kumukuha po ng mga gamit o ng mga bagay na hindi po sa kanya. Ito po ay nakatuon sa sariling kasiyahan na gusto niya, na kung para masiyahan lang ay gusto niya ito pong kunin. Madalas po nakabase sa physical na attraction o emotion lamang. At higit sa lahat, walang malasakit sa kapakanan po na iba. Sabi nga po sa Santiago 1:14, ang bawat isa ay tinutukso kapag siya ay nahihila at nadadala ng kanyang sariling pagnanasa. Ano naman po yung pag-ibig na sinatawag na love? Kapag sinabi kasi yung pag-ibig, walang pagkamasarili, handang magbigay at mag-alay. Nakatuon sa kapakanan at dignidad ng mga minamahal. Nakaugat sa pagpapasya, hindi lamang po sa damdamin. At higit sa lahat dito, may hangganan, may respeto at may pananagutan. Sabi nga po sa 1 Corinto 13:4 at 5, ang pag-ibig ay matiisim, mapagbigay, hindi naghahangad po ng sarili. So dito po mga kapatid, yung pong dito po sa 2 Samuel chapter 13, dito po kung inibig lamang po ni Amnon si Tamar at hindi po pagnanasa, ay masasabi po natin na ang gagawin niya po niya kay Tamar, ito po ay kanya igagalang. Mas pipili niyang maging mapagpigil kaysa manakit. Kaya nga po ang pagnanasa, kapag ito po ay naano po natin, ito nga po ay hindi nagbubunga na hindi maganda. Ngunit kapag ang pag-ibig po ang siyang nangibabaw, ay makukuha po natin yung pong respeto at ang kagustuhan po ng tao na yun. Kaya nga po sa mga kapatid, na sa ating pong buhay, dapat lagi po tayong kapag nag-iisip o nagdidesisyon, dapat po ay ito po ay inuugnay po natin, himingi po tayo ng sangguni po sa ating pong Panginoon. Kasi kapag ang sariling nais lamang natin ang siyang masusunod, ito po ay hindi po magbubunga ng mabuti. God bless morning po mga kapatid. Amen. Salamat, Brother Sunny. Breaking po, Pastor Marlon. Siguro off na lang po yung video. Okay po, Pastor. Yan, nawalan po ng signal. So muli po, I hope malinaw na po ang signal po. Okay, Pastor Rachel. Okay, so ito po isang malungkot na kasaysayan sa pamilya po ni Haring David. Karagdagan po marahil na may share ko. Mahina ang mahina ang signal. Okay, Ah, si Brother Romel. Sige po, Brother Romel. Mahina ang signal, Pastor Rachel. Okay na po si Pastor Rachel. Ayun. Okay naman po yung kay Pastor Russell po. Siya muna po. Salamat. sige po. Yan. So mga kapatid, nakita po natin na ang kasalanan ito ay humantong sa isang paghihiganti. Kasalanan na humantong pa sa another kasalanan. Dahil marahil hindi nga po ito na isaayos o na disiplina ng hari para maituwid ang mga pangyayari, lumalim din ang naitanim na pagnanasa ni Absalom sa kanyang puso upang paghihigantihan ng kanyang kapatid. So ito ay isang mahalagang paalala mga kapatid na anumang pagkakamali na ating nakita ay kinakailangan ito ay maituwid kaagad. At huwag hayaan sa ating puso na magkaroon ng pagtatanim. Ang sabi nga, huwag gantihan ng masama ang masama. Sapagkat alam natin, wala ring may dudulot itong maganda sa ating pong karanasan. So alam mo natin naging epekto nito sa pamilya po ni Haring David. Yung kasalanan ito, hindi lamang ito naka-apekto dun sa mga taong involved, kundi naka-apekto po sa buong kaharian.
So makikita ho natin na ang kasalanan lumalaki at hindi lamang po ito ay doon sa mga taong nagkaroon ng ganitong karanasan, kundi buong sambahayan, buong pamilya, at buong kaharian ay naapektuhan. So, ipanalangin natin ang mga ganitong pagnanasa, gaya na nabanggit aking mga kasamahan, na ipanalangin na ito'y mapanagumpayan at huwag mapahintulutan ang mga ganitong pagkakamali na mangyayari po sa ating tahanan o sa ating sambahan. Yun lamang po, mga kapatid. God first morning po. Okay, salamat, Pastor Russia. Bigay po natin kapatid na Romel. Ayan po, magandang umaga po muli Romel? sa ating lahat, Pastor. At sa lahat po ng mga nakikinig. Malinaw po ba ang boses ko, Pastor? Yes po. Ngayon, maraming salamat po. Na ang akin pong nakita dito sa ating binasa po ay talagang sobrang nakakalungkot, mga kapatid, ng ating binasa ngayong umaga. Pero dito po ay isa po itong bagay na makukuha natin, na ito po ay nagtuturo sa ating pong buong pamilya. Ito yung nakita ko dito, mga kapatid. Kaya ang sabi po dito, kahirapan sa pamilya ng hari, sa buhay ng pamilya nila ni David. Ang sabi doon ay nagsasalaysay na nagpapakita ng mga personal na traheya sa loob ng pamilya ni David na nag-uugat sa kanyang mga sariling pagkakamali. Alam niyo, mga kapatid, napakahalaga pala yung hari or magulang sa ating pong tahanan. Dahil po nakikita ko dito na ang lahat ng bagay ay nakadepende po palagi pala sa ating mga magulang. Kaya nakikita ko po na ang ating mga anak, ang ating mga kapamilya ay dapat talaga nating ma-guide ng maayos, mga kapatid. Kasi pag hindi po natin ma-guide ng maayos ang ating pamilya, ito po pala ay nagbibigay ng masamang bunga. Kaya yun yung nakita ko dito sa buhay sa pamilya nila ni David, tulad ng nabanggit ni Pastor Benji kanina, na talagang yun yung mga kahit si David niya hindi po nagbigay ng dito sa kanyang mga anak, dahil nakita ng mga anak din po kung paano si David sumuway din sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa sa ating pong paglalakbay bilang mga tinawag ng Panginoon sa sanlibutan ito, atin nawang ipakita sa ating buong pamilya na ang Panginoon dapat ang manguna sa atin. At huwag natin pong isipin yung ating mga sariling minsang pagnanasa, lalo tigit na sa mga pansanlibutang bagay. Dahil yun po ang actually nagkakaproblema ang ating pamilya. Kaya mayroon po dito, ang sabi dito sa akin pong kinote, ang bunga daw po ng kasalanan ay ipinapakita nito na masama na pagnanasa, karahasan at kawalan ng paggalang sa kapwa. Ito ay sumisira sa mga pamilya at relasyon natin. Kita mo, mga kapatid, kaya binabalik pa rin tayo. Dapat na magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating pong Panginoon. Yun yung natin. Kaya nawa po sa ating pong paglalakbay na ito bilang mga leader, alam natin sa iba't ibang iglesia, mahirap pong ang ating tinatahak. Dapat ay maging maayos tayo, kasama natin ang Panginoon sa mga bagay na ito. Alam ko po na maraming mga ganitong mga case at iba-iba ang sitwasyon ng ating pamilya, ating mga kapatid, ay kailangan natin po ng guidance ng Panginoon para po ito ay ating maayos at sila po ay mabigyan ng payo ng maayos din po para ay matuwid din po ang kanilang buhay. Kaya mga kapatid, tulungan natin ang bawat isa na ipanalangin na tayong lahat po ay maging maganda at maging mabuti sa harap ng ating Panginoon. God first morning po sa ating lahat. Salamat kapatid na Romel. Pakinggan po natin si Doc Vic para sa kanya po reflection. Doc Vic, kayo na po. Magandang God first morning po sa lahat. Alam niyo po, napakaganda ng ating pinag-aaralan ngayon. Subalit, napakapangit ng istorya. Akin pong nakikita na kung atin pong uugatin ang lahat, ay para pong
ito ay nagsimula sa kakulangan ng pagtuturo sa mga anak ni Haring David. Marahil po dahil siya ay isang hari, laging busy, abala sa maraming mga bagay, ay ang kanya pong mga anak ay hindi po naturuan sa tamang panahon ng kabutihang asal o pagiging mabuting Israelita. Ang sabi po sa Kawikaan, Kapitulo 22 at talatang 6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Napaka-importante po ang pagtuturo sa ating mga anak na kapag ating pong nalimutan o tayo po ay naging abala, hindi natin binigyan ng panahon, napakalaki pong epekto sa kanilang buhay. Kagaya po nitong si Amnon. Marahil po, ang mga anak ni Haring David ay hindi naalalayan, hindi naturuan ng mabuting asal mula pa po sa panahon na dapat ay natuturuan sila. Kaya po ito ay isang aral po sa atin bilang mga magulang na huwag po nating kaligtaan kung hindi bigyan natin ng panahon na sila po ay ating maturuan ng mabubuting mga bagay para po maging mabuting Kristiyano. Yun lang po ang aking nakita na napaka-importanting bagay na magawa po natin sa ating mga tahanan para po ang ating mga anak ay hindi magkaroon ng tinatawag na ganitong pananaw sa buhay na kung ano ang kanilang magustuhan kahit na hindi tama ay kanilang ginagawa. Pagpalain po ang bawat isa. Amen. Salamat po ng marami, Doc Vic. Hindi ko na po open na aking cam. Medyo mahina ang signal ko. Sabi po ni Stanley Sawit, God praise morning po, the tragic event that befell King David's family were direct consequences of his sin with Bathsheba and the murder of her husband Uriah. While God forgave David's sin upon his repentance, Nathan the prophet explicitly declared that consequences would still follow, specifically that the sword shall never depart from your house would follow him for the rest of his life. 2 Samuel 12:10. Okay, salamat po ng marami sa mga reflections sa ating pong binasang kapitulo ng 2 Samuel Pastor. 13. Ngayon po ay hilingan po natin si Brother Simeon. Mayroon po ba? Yeah, basahin ko lang, Pastor, yung Sige po. may mga nag-comment pa po prior kay Brother Stanley. Mga kapatid, good morning po. Happy God First Morning. Sige po. Okay. Sige, mula po, Pastor, kay Brother Jonathan Maglonso, sabi po niya, Happy God First Morning. 2 Samuel chapter 13, ang aral po sa bawat pagsuway natin sa kautusan ay may karampatang parusa or bunga nito. Maski napatawad na ng Diyos, maaari pa ring maranasan. Inihimok po dito ang pagsisisi. Kasunod po nito, sa Gawa 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong kasalanan nang sa gayon dumating ang panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Diyos. Yan. Wala naman po kay Pastor June Barredo. At first morning po, ang 2 Samuel chapter 13 ay paalaala na ang kasalanan kapag hindi pinigilan ay sumisira sa relasyon, pamilya at kinabukasan. Ngunit itinuturo rin ito ang pangangailangan ng agarang pagsisisi, makatarungang pagkilos at pagpapagaling ng Diyos.
sapagkat siya lamang ang may kapangyarihang magpanumbalik ng binasak ng kasalanan. Amen. Ayan po, Pastor. Meron pa ba? Sabi po ni Pastor Nelson Albanza, tama ba? God first morning, mga taga-Galatia Melvin. 5, chapter 16, verse 16, chapter 5, verse 16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Amen. Mula kay Brother Jomar Marioles ng Saging, pinabayaan ni David ang tungkulin niyang parusahan ang krimen ni Amnon at dahil sa kawalang katapatan ng hari at ama at sa kawalan ng pagsisisi ng anak, pinahintulutan ng Panginoon na ang pangyayari ay sumunod sa kanilang likas na takbo at hindi niya pinigilan si Absalom. Kapag ang mga magulang o mga namumuno ay nagpabaya sa tungkuling parusahan ang kasamaan, ang Diyos mismo ang hawak sa usapin. Ang kanyang kapangyarihang pumipigil ay bahagyang aalisin mula sa mga ahensya ng kasamaan, kaya't lilitaw ang sunod-sunod na mga pangyayari na magpaparusa sa kasalanan sa pamamagitan ng kasalanan. Halaw ito sa Patriarchs and Prophets, page 728. Maraming salamat po. Back to you po, Pastor Marlon. Thank you po. Okay, salamat Brother Edmond sa pag-assist. Ngayon po ay pwede ho nating ilingan si Brother Simeon Talusan para mag-pray. Brother Sunny. Manalangin po tayo. Aming mapagmahal at banal na Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa mga oras po ito na may mapagkumbabang puso. Ikaw po, Panginoon, ang nakakalam na aming po mga iniisip, ng aming mga damdamin at lihim pong napakikibaka. Panginoon, kami lumalapit sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga kasalanan, mga pagkukulang na aming pong nagagawa sa aming pong buhay. Panginoon, kami po nagpapakumbaba sa iyong pong banal na pansoros ito. Nawa po ang inyong pong pagpapala, ang inyong pong biyaya ng pagpapatawad, ang ipagkaloob niyo sa bawat sa amin. Lumalapit din po kami, Ama, na sana po ay likhaan mo kami ng pusong gaya ng sa iyo. Puso po na marunong po magpigil, puso po na may galang, pusong handang magmahal na may kabanalan at katotohanan. Turuan mo rin po kami, Ama, na magmahal, hindi lamang po sa salita lamang, kundi sa gawa at higit at sa lahat sa paggalang at sa tamang papasya. Panginoon, sa mga oras po ito, pagilingin niyo po ang mga tao o mga tao na may mga sugat ang puso, mga nasasaktan sa maling pag-ibig o mga biktima ng pag-aabuso. Sila po ay tahimik at nagdurusa. Panginoon, sa mga oras pong ito, inyo po silang samahan upang sa ganun, Ama, ay magkaroon po sila ng kaaliwan sa kanilang pong mga nararamdaman. Sa mga oras dito, Ama, ay inyo pong banal na Espiritu ang pagkaloob sa bawat sa amin. Patuloy niyo po kaming hubugin, Ama, sa mga bagay na makalangit at ihanda niyo po ang bawat sa amin sa inyo pong ikalawang pagparito. Panginoon, pagpalain niyo rin po, Ama, ang mga magsisaganap pa na may bahagi ngayon pong umaga. Patuloy nawa ang pagkikisama niyo, ang maranasan ng bawat sa amin at sa kanila at ang pagpapala ng spiritual ang patuloy pagkaloob sa bawat sa amin. Salamat, Ama, sa iyong kabutihan pagtugon sa amin dalangin sa pangalan po namin pong Panginoon Jesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap
at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Ngayon po ay ating ibigay ang pagkakataon kay kapatid na Arcaso para po sa reading ng Jesus Wins. Happy God morning po sa lahat. Ang ating pong araw-araw na devotional at pamagat na ang kanyang kabutihan. Binabanggit po sa Marcos 2, talatang 5, nang makita ni Jesus ang kailang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Ito ay isang napakahirap na panahon sa aking buhay at nagkataon na ako ay mag-isa noong Paskong iyon. Nakatira sa East Coast ang mapagmahal kong mga magulang habang nasa California ako. At wala kaming pera upang bumisita sa isa't isa. Ngunit,
may nangyaring kamangha-mangha. Nag-anunsyo ang isang airline ng napakamurang pamasahe para sa Pasko. Ngunit, kailangang makumpleto ang round trip sa loob ng 48 oras. Tinawagan ako ng aking mga magulang upang ipaalam ang kapanipanabik na balita na pareho silang darating upang pagdiwang ang Pasko kasama ko. Hindi pala ako nag-iisa. Nadama kong labis silang nagmamalasakit sa akin. May isang paratikong lalaki na labis na nagdurusa at talagang kailangan niyang malaman na may nagmamalasakit sa kanya. 4 na kaibigan ang nagdala sa kanya kay Jesus, ngunit ang napakaraming tao sa paligid ng bahay kaya't hindi sila makapasok. Ano ang dapat nilang gawin? Bumalik? Hindi. Ang mga lalaking ito, pinakikita ng kailang pagpupumilit ang nakalulunos na kalagayan ng kailang kaibigan. Pumunta sila sa bubong ng bahay dahil ang mga tahanan sa Palestina ay may patag na bubong na maakyat mula sa labas. Ngunit nang makating sila roon, kinakailangan nilang gumawa ng butas sa bubong upang makapasok sa loob ng bahay. Labis silang sabik na makatulong kaya't handa silang lumabas sa kailang comfort zone. Kahit pa nanganganib na wala ang kailang dangal. Ngunit, ang may sakit na lalaki ay makakatanggap na higit pa sa pisikal na pagpapagaling. Ibinaba nila siya sa pamagitan ng butas. Nang makita ni Jesus ang kailang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Napansin mo ba ang unang salitang binitawan ni Jesus? Ipinahayag nito ang kanyang kabutihan at pag-aaruga para sa lalaking ito dahil sa kanyang kapansanan. Tinawag siya ng mga tao na isinumpa ng Diyos. Ngunit sa halip ay tinawag siya ni Jesus na teknon sa salitang Griego na nagpapahayag ng pagmamahal at isinalin bilang anak o bata. Maliban sa pagtawag ng kanyang malagad na mga anak, ito ang tanging pagkakataon sa Ebanghelyo ni Marcos na tinawag ni Jesus ang isang tao sa pamagitan ng terminong ito. Ang lalaking ito ay makakatanggap din ng kapatawaran at pagpapagaling. Ngunit ang unang mabuting salita na kanyang narinig ay anak. Kahit gaano man tayo kawalang kapangyarihan o kawalang pag-asa, magiliw na tinatawag tayo ni Jesus sa gayon ding paraan, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Opo, mga minamahal na mga kapatid. Opo. Mag-ano pa po ba ako na refleksyon? Sige po. Opo, tunay po na sa ating salita ng Panginoon sa maging ito ay makikita natin na may mga pagkakataon sa ating buhay na iniisip natin na tayo ay nag-iisa lamang. Walang nagmamalasakit sa atin. At tulad po nung binanggit sa kwento na ang kanyang mga magulang ay malayo sa kaila, nasa California. Pero dumating ang pagkakataon na nagkaroon ng offer na maliit lang ang pamasahe. Kaya sila, sabi ng kanyang magulang ay sila ay magkakasama-sama. So din po ang kalagayan ng isang paralatigong lalaki na labis na nagdurusa sa kanyang kalagayan. Pero ipinakita po ito sa pagbasahin natin na meron palang nagmamalasakit sa kanya, yung kanyang 4 na kaibigan na nakusaan ay nagdala sa ating Panginoong Hesus. Kabila ng napakaraming tao sa paligid, hindi sila makapasok sa bahay. Kaya ang naisip po nila ay umakyat sa bubong. Doon pala sa Palestina po ay patag yung bubong doon. At ang ginawa nila ay gumawa sila ng butas para doon nila
paraan yung kanilang kaibigan, ihuhulog nila upang makalapit sa ating Panginoon doon sa butas ng bubong. Ating mapansin po na ganyan na lamang ang kanilang pagmamalasakit sa kanilang kaibigan na siya'y matulungan. Kaya yung may sakit pong lalaking ito ay nang makita ng ating Panginoon, sinabi ng ating Panginoong Hesus na pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Pero ang ibang mga tao po sa panahon iyon ay sinasabi na kung bakit nagaganon yun po na yun dahil siya po ay isinumpa. Hindi maganda ang pananaw ng mga tao sa lumpong ito. Ating mapapansin po na sa pagkakataong ito, ang ating Panginoon ay binigyan po siya ng halaga. Ang sabi po rito ay sa halip ay tinawag siya ni Jesus na teknon sa salitang Grego, nagpapahayag ng pagmamahal na kung saan ay tinawag siyang anak o bata. Nakikita natin po na ang pagmamahal ng ating Panginoon na sa kabila ng walang kapangyarihan yung lalaking ito sa kanyang kalagayan ay binigyan po siya ng kapatawaran ng ating Panginoon at pagpapagaling. Siya po ay pinatawad. Kaya sabi po, gaano man tayo kawalang kapangyarihan o kawalang pag-asa, magiliw na tinatawag tayo ni Jesus sa gayunding paraan, anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Tunay po na gayong kabuti ang ating Panginoong Jesus. Bagamat tayo makasalanan sa kanyang harapan, ay binibigyan niya po tayo ng halaga at tinatawag niya tayong anak, na ang ibig lamang po sabihin ay ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Sa kabila ng tayo makasalanan at walang pag-asa, ay tayo po ay kanyang minamahal. Happy God Christmas po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat naman, Amen. Brother Rod, sa iyong pagbasa sa Jesus Wins. Pwede bang pangunahan mo kami sa panalangin, Brother Rod? Sige po, tayo po ay manalangin. O Diyos na dakila at hanga-hanga, tunay nga po na napakabuti niyo po sa bawat isa amin. Bagamat kami ay makasalanan, ay binigyan niyo po kami ng halaga at kami inyong pinatawad sa aming mga kasalanan. Nawa dakilang Diyos, ang aming maging katugunan. Kami po ay lubos na magpasakop sa inyo. Kilalanin namin na kayo nga po ang buhay na Diyos na nagmamahal sa amin. Sa kabila ng kami ay hindi karapat-dapat. Tunay na kami inyong binibigyan ng importansya upang maging anak niyo po ng mga lalaki at mga babae. Naway patuloy niyo po kaming hawakan na inyong magpalang kamay at patuloy na kami ay magtalaga sa inyo. Ito po ay aming dalain, palang-alang po lahat sa aming manunubos, ang aming tagapagligtas na aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 The disciples must have wondered, "Are you sure, Lord? Do you really want us to go out empty-handed? No gold or silver, not even coppers. No bag and no spare clothes. What? Not even sandals?" And Jesus replied, "Yes, just go, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons." It was a faith-stretching command. Jesus sent them out with what could be called nothing/everything. They carried nothing in their hands, but by trusting in Jesus, they had everything. The Bible calls it faith. Years later, Peter and John, now filled with the Holy Spirit, met a lame man begging at the temple gate. Peter's response, despite having an empty purse, shows his faith and trust in God. "Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." The man jumped up, walking and praising God. What a miracle!
In the padded pew affluence of the 21st century, we can no longer honestly say, "Silver and gold have I none," because we do have some money. However, today, we find it hard to say, "In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Have our finances stolen our faith? Peter's purse was full of nothing, everything, and he used it to buy a miracle. Perhaps that's why Jesus is calling me to transfer my treasures to heaven, so that, like Peter, I may carry less and become more open to heavenly realities and divine power. According to Scripture, the tithe, 10% of our income, belongs to God, and promise offerings are an additional personally chosen percentage given regularly as an act of faith. Both are equally expected by God, according to Malachi 3:8, as an act of faith. Let's ask God to break whatever limits our faith and to help us experience His mighty works, whether our purse is empty or full. Let us place ourselves last and God first. Amen. 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 Ngayon po ay ating bigay ang pagkakataon kay Pastor Reyes Cabusa para po sa Councils and Stewardship. Happy God First Morning po sa ating lahat mga minamahal. Tayo ho ay nasa Kabanata 6. Ito po ay meron pong subtopic na Preaching Practical Sermons. Pangangaral ng mga praktikal na sermon. Ang pagbibigay para sa pangailangan ng mga banal at para sa ikauunlad ng kaharian ng Diyos ay isang praktikal na pangangaral na nagpapatunay na ang mga nagbibigay ay hindi tumanggap ng biyaya ng Diyos nang walang kabuluhan. Ang isang buhay na halimbawa ng hindi makasariling pagkatao na ayon sa halimbawa ni Kristo ay may malaking kapangyarihan sa mga tao. Ang mga hindi nabubuhay para sa sarili ay hindi inuubos ang bawat peso upang tugunan lamang ang inaakala nilang mga pangailangan at kaginhawaan, kundi lagi nilang inaalala na sila ay mga tagasunod ni Kristo at may mga taong nangangailangan ng pagkain at damit. Clear po ba ako, mga kapatid? Malinaw po ba? Yes, Pastor. Opo, Pastor. Ang mga nabubuhay upang pagbigyan ang pita ng makasariling pagnanasa ay mawawala ng lingap ng Diyos at ng gantimpalang makalangit. Sila ay nagpapatotoo sa sanlibutan na wala silang tunay na pananampalataya at kapag sinikap nilang ipahayag sa iba ang kaalaman ng kasalukuyang katotohanan, ituturing ng sanlibutan ang kanilang mga salita na parang tunog na tanso at kalansing na simbalo lamang. Hayaang ipakita ng bawat isa ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay kung ito'y nag-iisa lamang. Kaya nga, ipakita ninyo sa kanila at sa harap ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ng aming ipinagmamalaki tungkol sa inyo. Review and Herald, August 21, 1894. So, mga minamahal na mga kapatid, ang praktikal na pangaral, mga minamahal, ito ho ay sermon na nakabatay sa atin pong pananampalataya na atin po itong isinasabuhay. Kaya nga,
Ang sabi ho ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 22, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ang inyong sarili. Kaya ang Diyos, mga minamahal na mga kapatid, ay tumatawag po sa kanya pong mga lingkod na mangaral, hindi lamang ng magandang katotohanan, kundi ng mga katotohanang maisa sa buhay. Ang pangangaral tungkol sa stewardship ay dapat maging malinaw at magkaroon po ng praktikal at may direktang kaugnayan sa araw-araw natin na pamumuhay. So ang sabi ho, mga minamahal, sa Councils on Stewardship, page 23, ang mga katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi dapat iharap sa malabo at pangkalahatang paraan, kundi sa kanilang praktikal na kaugnayan sa buhay. Kaya dapat po pala mga kapatid, no, ay atin po pala talagang isakabuhayan ang katotohanan para ito ho ay hindi man tayo nagsisermon, ay nakikita na po natin sa ating buhay na tayo po ay may mga Kristo at tayo po ay magiging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. So meron pong 3 bagay mga kapatid na atin pong dapat pakatandaan sa umagang ito. Una-una, ang praktikal na pangaral ay nagtuturo ng responsabling pamumuhay. Kaya nga ang sabi ho ng Lucas Kapitulo 16 talatang 10, ang tapat sa kaunti ay tapat din naman sa marami. O kapag tayo ho ay naging tapat sa kaunti mga kapatid, ay tayo talaga ay mapagkakatiwalaan din, no, sa marami. Kumbaga, anuman ang mga blessing ng atin hong tinatangkilik, ito ho ay atin hindi ipagmamayabang, kundi ito po ay atin pong ipagyayaman, no, sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ho, mga minamahal, ng Councils on Stewardship, page 73, dapat ipresenta ng mga ministro ang paksa ng stewardship sa malinaw at simpleng paraan na ipinapakita na hinihingi ng Diyos ang katapatan sa paggamit ng panahon, talento at kayamanan. Okay, so ang praktikal pala na mga sermon ng mga minamahal ay nagtuturo na ang stewardship ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito po ay tungkol sa atin pong oras, no? Kung paano ho natin ginagamit ang atin pong oras, ano po, ang atin pong mga talento. Kasi nakakalungkot lang mga kapatid, marami hong mga kapatiran na mga talented pero hindi ho natin ginagamit sa gawain ng ating Panginoong Diyos, no? Yung ating influence, yung impluwensya mga kapatid, at ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating pong mahal na Diyos. So ano man po yung mga bagay mga kapatid na sa tingin po natin, ito ho ay magagamit sa gawain ng ating Panginoong Diyos, ay atin po itong ipagkatiwala sa Kanya. Para sa ganun mga minamahal, tayo ho ay magiging praktikal na sermon sa atin pong mga kapwa. Okay? So yan man po ay pera. Itulong natin sa gawain mga kapatid. Huwag nating ipagyabang sapagkat tayo ho ay mga katiwala, no? Dapat sa atin po ay magiging tapat na katiwala ng ating pong mahal na Diyos. Kaya ang praktikal na pangangaral mga kapatid, ito ho ay dapat na maunawaan po na sabi dito, kapag ang praktikal na pangaral naunawaan ng iglesia na ang pananampalataya ay makikita sa pang-araw-araw na desisyon at pamumuhay,
Dapat ito'y makikita mga kapatid, no? Sa atin pong tahanan, sa atin pong trabaho, at sa atin pong paglilingkod sa atin pong mahal na Diyos. Kaya nga ang sabi, ang sermon daw po na hindi gumagabay sa pang-araw-araw na pamumuhay, ito po ay kulang. So, pangalawa mga minamahal na mga kapatid, ang sabi rito, ang praktikal na pangangaral ay nagkukonvict ng puso, hindi lamang ng isip. Sapagkat ang sabi ho ng Hebreo 4, talatang 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at kumikilala sa mga iniisip at nilalayon ng puso. So ang sabi po mga minamahal ng stewardship o Councils on Stewardship page 51, may pangangailangang lumapit ng personal sa mga tao at ang pangangaral ay dapat maging praktikal na angkop sa mga pangailangan ng bayan. Kaya hindi po sapat mga kapatid na ang atin pong mga sermon ay nakakaantig ng damdamin. Ano ba po? Na dapat ito po ay bumabago ng atin pong mga puso. Kaya ang praktikal na pangangaral ng sermon mga kapatid, ito po ay naglalantad ng maling mga gawi. Ano? So, umahamon sa pagiging makasarili at tumatawag sa pagsisisi at pagsunod. So mga minamahal, yun pala ang praktikal na pangangaral ng sermon. At sa larangan ng stewardship mga minamahal, ang sabi po, dapat ipinapakita nito kung saan tayo nagkukulang at paano tayo tinatawag ng Diyos na magbago. Kaya mga minamahal, dapat ho, pag tayo ho ay nagsalita, magsalita po tayo na mayroon pong pag-ibig. Ano po? At dapat mayroon pong kalinawan kasi ayan po ang nagpapakita na talagang tayo po ay may Kristo. At kung may mga issue man po mga minamahal na kapatid, ay harapin po natin. No? Ito man po ay may kinalaman po sa materialismo, kapabayaan at kawalan ng katapatan. At higit sa lahat mga kapatid, atin pong anyayahan ang iglesia sa tiyak na desisyon at hindi malabong pangako. Kaya ang kumbiksyon mga kapatid ay umahantong sa pagbabagong loob. Okay? So, ang pangatlo mga minamahal, ang praktikal na pangaral ay lumilikha ng tatapat na tagapamahala para sa misyon ng Diyos. Kaya ang sabi ho ng unang Korinto 4:2, bukod dito hinihingi sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Kaya ang sabi po ng Councils on Stewardship page 26, ang pangangaral ng salita ay dapat humantong sa praktikal na pagsunod. Kaya ang layunin po mga minamahal na mga kapatid ng pangangaral ay hindi palakpakan, kundi yung pong pagbuo ng tapat na mga katiwala. Kaya ang praktikal na sermon mga kapatid, dapat pala ito ho ay makabuo ng mga tapat na katiwala. Kaya kapag praktikal ang atin pong sermon mga minamahal, ang pagbibigay po ay nagiging bukal sa puso. Ano po? Ang paglilingkod ay nagiging layunin ng buhay at ang misyon ay nagiging personal na pananagutan. Kaya ang sabi, ang ganitong pangangaral ay naghahanda ng iglesyang handang tumugon sa panawagan ng Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no, atin pong iugnay ang stewardship sa ebanghelyo at misyon. At atin pong ipakita
na ang katapatan ay bahagi ng paghahanda sa pagbabalik ni Kristo. At anyayahan po ang bawat isa na maging katuwang ng Diyos, no, sa kanyang gawain. Kaya ang praktikal na pangaral ay nagbubunga ng tapat na iglesia. Kaya ang praktikal na pangaral, mga minamahal na mga kapatid, ito ho ay pamamaraan po ng langit. At ito po ay pinagdurugtong po nito ang katotohanan at buhay, pananampalataya at gawa, paniniwala at pagsunod. Kaya ang sabi po ng Councils on Stewardship, hindi magarang pananalita ang kailangan, kundi matibay na doktrina at praktikal na kabanalan. So naway mangaral po tayo ng mga sermon na atin po itong isinasabuhay. Ano po? Upang ang bayan ng Diyos ay hindi lamang nakikinig, kundi tumutupad hanggang sa matapos ang gawain at dumating ang ating Panginoong Diyos. So muli mga minamahal, pagpalain po nawa tayo ng ating pumahal na Diyos. Happy God First Morning po sa ating lahat. Amen. Amen. Thank you po. Thank you very much, Ray, sa maliwanag na pagbasa Amen. ng section na yung pinagkaloob. Tayo po ngayon dadako na sa ating pong Acts Prayer. Kakaroon po muna tayo ng silent prayer ng mga 1 minute at tapos pangunahan po tayo ni Pastor Jezreel para sa adoration and confession at pagkatapos si Pastor PG para po sa thanksgiving and supplication. Wala, siya po, Pastor. Yet tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala po kayo sa lahat. Kayo ay tapat sa inyong mga pangako. Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, dapat lamang pong ibalik ang pinakamataas na papuri sa inyo. Tunay na napakabuti niyo sa basa sa amin. Ipinagkakalob po ang mga pangailangan namin sa araw-araw. At tunay na kayo, Panginoon, ay dapat lamang napapurihan sa inyo pong kabanalan at katapatan. Narito ang inyong mga anak, dumakalapit sa inyo. Kami po ay mga makasalanan, nakakagawa ng malian sa inyong banal na harapan. Hiniling po namin, Panginoon, ang inyong banal na pagpapatawad upang maging dapat kami sa banal na. Pagkalip po ninyo sa amin, Panginoon, ang inyong pagpapatawad upang kami po'y makalakad sa ngayon sa banal na kalooban. Salamat sa inyo pong pagpapatawad sa umagang ito. Itutuloy po ni Pastor PG ang panalangin. Mapagmahal
at makapangyarihan naming Diyos. Nagpapasalamat po kami sa iyo sa biyaya ng panibagong araw at ng matagumpay ng pagtatapos ng aming God First Morning ng programa. Salamat po sa iyong presensya na aming nadama, sa iyong mga salita na nagbigay liwanag sa aming isipan at pag-ibig na muling nagpaalala sa amin na ikaw ang dapat mauna sa lahat ng bagay sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa lakas, sa kalusugan at pagkakataong makapagsama-sama bilang iyong mga anak. Salamat sa bawat aral, paalala at mga hamon na aming natanggap upang mas malapit kami sa iyo at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ngayon po, Panginoon, kami ay buong kababaang loob na nagsumamo sa iyo. Patnubayan mo po ang bawat isa sa amin, sa aming mga gawain, sa aming haraping mga pagsubok sa araw na ito. Ingatan mo po ang bawat isa, ilayo sa kapahamakan at punuin ang aming puso sa kapayapaan at pag-asa. Tulungan mo po kami na maisabuhay ang aming mga natutunan na ikaw ang laging unahin sa aming mga desisyon, salita at gawa. Palakasin mo po ang bawat isa sa amin at lalong-lalo na yung aming mga pananampalataya. Patatagin ang aming pagtitiwala sa iyo at gawin ang bawat isa na daluyan kami ng iyong pagpapala, daluyan ng pag-ibig sa bawat pamilya, komunidad at sa lahat ng makakasalamuhan ng bawat isa. Sa umagang ito, Ama, amin pong nilalapit po sa inyo ang aming mga kapatid na naglingkod sa aming programang God First Morning. Lalong-lalo na kay Brother Sonny Talusan, kay Pastor Rochelle Capobres, Pastor Benji Fabiliar, kay Brother Rodrigo Castro, kay Pastor Reyes Cabusa. Nawa ang inyong pagpapala, Ama, ay inyong ibuhos sa bawat isa sa kanila. Daming dinadalangin, pati ang kanilang pamilya, na inyong proteksyonan, layo sa anumang kapahamakan. At maging pagpapala po ang mga kapatiran namin ito sa mga taong kanilang makakasalamuhan. Ama, amin din pong dinalapit po sa inyo ang mga prayer request na kung saan lalong-lalo na ang San Fernando Church. Dinalangin po namin na nawa patnubayan niyo po ang iglesyang ito. Igawad niyo po ang mapagpalang kamay na kung saan kayo ang mangunguna sa iglesyang ito sa lahat ng kanilang pagmimisyon sa kanilang lugar. Taming dinadalangin din po, Ama, ang Central Luzon Province's Mission Headquarters Project na Every Family a Builder. Dinadalangin namin, Ama, na maging matagumpay ito, lalong-lalo na sa taong ito na kung saan masimula namin ang pagtatayo ng aming headquarters. Tulungan ang bawat makikislahok, lalong-lalo na ang mga manggagawa, mga kapatiran sa buong misyon. Ibuhos niyo po ang mapagpapala kung saan sa pagdating ng aming pagpatayo ng headquarters na ito ay maging masaya ang lahat, puno ng kasiyahan, pag-ibig at pag-asa. Amin din pong dinalapit po sa inyo ang church building project ng Buasaw Church at Umpukan Church, San Ildefonso, Bulacan, kung saan ay maranasan ng
iglesyang ito na maitayo ang kanilang iglesia na kasama po ang inyong presensya. Aming dadalangin din po ang safe travel sa lahat ng mga dadalo sa Pathfinder Campuri sa Klaa ngayong araw. Nanawa ang inyong proteksyon ay kanilang maranasan at ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan, mga disgrasya, makarating nawa ang bawat isa sa kanila na ligtas. Marami dinadalangin po ang safe travel ng aming mga mahal na literature evangelist ngayong papunta sila sa Central Luzon Province's Mission Office na attend ng LE Grand Devotional na makarating din po ang bawat isa sa kanilang ligtas at maraming matutunan sa kanilang pag-attend ng Grand Devotional na ito. Naway maging pagpapala sa kanila ang gagawing devotional na ito. Dinadalangin din po namin at nilalapit po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid, lalong-lalo ang kanilang kalusugan, yung kalinga ng aming Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa aming mga kapatid na si Rachel Imperio at Jason Mediario, na nawama ang inyong presensya ay kanilang kailangan, na kung saan hipuin niyo po ang kanilang puso't isipan na magiging maayos ang kanilang kalagayan. Alam po namin na ang mga bagay na ito ay napakahirap sa mga kapatid namin ito. Naway inyong bigyang liwanag ang kanilang mga iisipin, lalong-lalo na sa pangaraw-araw nilang mamumuhay. Kay Carlito Lugwatan, Christina Aguilar, kay Risa Padilla, kay Lenny Ordonia, Yuna Altoveros, Benjamin Ordonia, Ninita Ordonia, Emerson Parcon, Celia Monsayak, Lucy Crisologo, Susana Garcia. Ama, alam po namin na kayo po ang doktor sa lahat ng mga doktor. Kung ano man ang kalagayan ng aming mga kapatid na ito, naway hipuin niyo po ang kanilang buong katawan para manumbalik ang kanilang lakas at makapaglingkod sila, Ama, sa mga kapatiran, sa mga taong nasa kanilang paligid, at makapaglingkod po sa inyo bilang iyong anak. Alam po namin na meron silang mga pagsubok ngayon na kanilang naranasan patungkol sa kanilang kalusugan. Dinadalangin po namin, Ama, na naway ibsan, pagalingin at maging pagpapala ng mga kapatid namin ito sa darating na mga panahon. Dinadalangin din po namin, Ama, ang recovery from operation. Aming mga kapatid, lalo na si Ruel Fernandez, Nympha Limbaro, Lina Barredo, ang ina ng aming direktor na si Pastor John, at Susi Caranza, Zireli Gonyo, James Cahobe, Danilo Esguerra. Ama, aming dinadalangin na patuloy na inyong gabayan ang aming mga kapatid na ito na magkaroon ng fast recovery sa kanilang mga operation. Aming dinadalangin
pagpalain ang kanilang mga kanya-kanyang pamilya na sumusuporta sa kanila. Igawad ang malusog na pangangatawan na kung saan sila din ay makapagpatuloy ng paglilingkod po sa inyo bilang iyong mga anak. Aming dinadalangin po sa umagang ito, Ama. Tanawa ang inyong presensya at inyong patnubay ay naway igawad niyo po sa bawat mga kapatiran namin ito. Anumang pagsubok, problema, kalungkutan ang nadarama, naway ibsan at mapapanagumpayan ng aming mga kapatid na ito. Anumang mga pangailangan nila sa pang-araw-araw, sapatan niyo po ito, Ama. Sa iyo po namin inilalaan at inilalagay, Ama, ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa umagang ito sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Amen. We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that he gave his life. This truth we shall proclaim.
sing as the Spirit leads, if all ring, 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 ring. Grounded in the Bible, focused on our nation, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focused on the nation, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will Amen. Sorry. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa inyo pong kabutihan at sa inyo pong mga biyaya at katotohanan na amin pong natanggap. Panginoon, tulungan niyo po kami na amin pong may sa buhay ang katotohanan na ito upang ang amin pong panahon, ang amin pong mga talento at ang influence na meron ang bawat isa sa amin, lalo tigit ang mga bagay na inyo pong ipinagkatiwala sa amin pong pamamahala, ay ito po, Panginoong Diyos, maggamit po namin na bilang praktikal na mga sermon na sa ganun, Panginoon, kami po ay magiging pagpapala sa inyo pong banal na gawain. At nang sa ganun din po, Panginoon, ay kami po ay patuloy na magbigay ng kapurihan sa inyo pong banal na pangalan. Maluwalhati nawa kayo sa aming pong paglilingkod ngayon at kailanman. Ito ang aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Darrell, mission statement. Amen. Mission Amen. Statement. Mission statement. Disciple of Jesus Christ. Is loving witness and proclaim to all people everlasting gospel angels' message in preparation for His return. Our method. Our method by the Bible and the Holy Spirit for Christ-like living, communicating, teaching, and serving. Church. Every church. I think I give to them. We will go. We will never be last. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-isip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos
at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Morning po mga Morning po sa lahat. Good morning po sa lahat. lahat. Salamat po sa Jai, good morning. Daddy. Good morning, Kuya. Gab-gab. Mami. To God be the glory. Good morning po. Ingat-ingat po tayo. Ingat po sa Ingat-ingat po biyahe, tayong sa mga lahat. nasa Sa mga likod. gawain. Brother Edmond. Maraming salamat. Papuntang si Akin. Ingat po kayo. Salamat po, Pastor Nelson. Sa lahat po mga pastor. Ingat po. God bless you po sa ating lahat. God bless. God bless po. Si Ma'am Bye-bye Michelle po. Michelle si Tanya mo nasa working Opo. graveyard shift mo, early morning shift, ano po. Sige po. Morning, Brother Melvin. Good morning po, Brother Sunny. Kuya Elmer. Morning po sa lahat, Pastor. God bless po sa inyo. Okay yan. Regular na Sabay si mo Kuya lang ang Elmer God dito. first morning habang nandiyan ka. Naghihintay ng tapos ng oras ng trabaho. Sige po, sa mga, dyan sa mga Facebook Live Discipleship Ministry, magandang umaga rin sa inyong lahat dyan. Di man namin kayo nakikita kayo ng Panginoon sa umaga na ito. God first morning po sa ating lahat. TLPM DSE Facebook page. Good morning po. Okay. Alright, at dyan natatapos ang ating devotional sa umaga na ito, mga kapatid. At tayo pinagpala ng Panginoon simula sa God first morning sa Bible reading, hanggang sa Jesus Wins at maging doon sa Councils on Stewardship. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito.